Pinagmamasdan ni Mook ang magandang tanawin ng Chao River nang makarinig siya ng ingay mula sa kanang bahagi ng cross na sinasakyan niya. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng ingay. Nicolo. Bulalas na sabi niya nang mapagtanto kung sino ang lalaking gumawa ng ingay. Agad siya napatakbo sa kinaroroonan nito nang muli itong bumagsak sa sahig ng cruise. What the hell are you doing here? Princess Mokmok. Nagulat si Mook sa ginawa pagyakap ni Nicolo. Lalo na nang humagulgol ito ng iyak. Ni hindi siya makapaniwala na yakap-yakap siya nito. Ang makita nga lang muli ang binatay isa ng malaking panaginip. Are you okay? No, I'm not okay Mokmok. Sino bang magiging okay pagkatapos kang iputan sa ulo ng girlfriend mo? Niloko niya ko Mokmok. Pinagpalit niya ako sa ibang lalaki. Tinulungan at binigyan ko ng trabaho ang gagong lalaking yon pagkatapos ay gagaguhin lang pala niya ako. Inagaw niya sa akin si Faye. Lihim na napangiti si Mook sa mga narinig mula sa binata. Nagdidiwang ang kanyang puso habang pinakikinggan ang mga hinanakit sa ex nito. Pero syempre hindi pa rin niya maalis na maawa para dito. Kung maaari nga lang ay akuin niya na ang sakit na nararamdaman ng binata. Sa 5 taon na nakalipas ay lihim niyang minahal ito. Kahit pa lumipas na ang mga panahon ay hindi nagbago ang damdamin niya para dito. Kahit pa kay rami-raming lalaki ang nanligaw sa kanya ay wala nakaagaw ng pagmamahal niya sa binata. Sige lang Nick. Iiyak mo lang lahat ng sakit na nararamdaman mo hanggang sa gumaan niyang pakiramdam mo. Pagkatapos ay kalimutan mo na siya. Hindi mo siya deserve. Mas marami pang babae dyan na hihigit sa kanya. Isang babae na mamahalin ka na tapat at hindi ka lolokohin. Sa tingin mo ba'y may magmamahal pa sa akin? Oo naman, ako, I like you Nick. Ever since we were young, I have secretly loved you. Totoo ba yan Princess Mokmok? Ako? Mahal mo? Hindi naman ata kapanipaniwala yan. Ang isang prinsesang katulad mo ay magkakagusto sa isang katulad ko. Oo naman. Bakit hindi? Pero paano nangyari yun? Hindi ba't ayaw mo sa isang tulad kong babaero at loko-loko? Aaminin ko na babaero at medyo loko-loko ka, pero alam ko naman na ginagawa mo lang iyon upang magmayabang sa mga barkada mo na kaya mo ring mapasagot ang mga babae sa kampus. Anong trip mo Mokmok? Kung sinasabi mo yan dahil sa naawa ka sa akin. Please lang, itigil mo yan. Hindi mo kailangan sabihin yan para lang gumaan ang pakiramdam ko. Oo, sa ngayon ay wasak na wasak ako. Naghahanap ng karamay at pangunawa sa mga pinagdadaanan ko ngayon, pero di ako nangangailangan ng awa ng kahit sino. Hindi kita kinakaawaan, Nick. Gusto kita noon pa hindi ko lang magawang aminin sa'yo noon dahil baka idagdag mo lang ako sa mga babae mo. Paano ka naman po nagkagusto sa akin diring-diri ka nga sa akin noon? Sa tuwing nilalapitan kita'y lumalayo ka na akala mo, may nakakahawa akong sakit. Kung hindi naman ay nagtatago ka sa likod ng mga kaklase mo. Nahihiya kasi ako sa iyo noon. Lalo na nung tinangka mo akong ligawan. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Isa pa maraming nakakagusto sa iyo dahil sa pagiging tall, dark and handsome mo na pinagkakaguluhan ng mga kababaihan sa loob at labas na eskwelahan. Panigurado na hindi ang isang tulad kong babae ang seseryosuhin mo. Pero ewan ko ba, kahit alam ko na gago at babaero ka hindi ko mapigilan ang sarili ko na magkagusto sa'yo. Sa totoo lang hindi ko alam kung kailan o paano ako na-in-love sa'yo. Nagising na lang ako isang araw na nahuhulog na ko sa'yo. Napapangiti na ako sa mga simpleng banat at biro mo. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Ilan beses kita tinangkang ligawan? Bakit hindi mo naman lang sinabi sa akin noon na gusto mo rin ako? Di sana pinagpatuloy ko ang pangliligaw ko sa iyo. Hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko sa'yo noon. Isa pa kabilin-bilinan sa akin ni Pa Angie na wag akong magpapabola sa'yo kung ayaw kong bumalik dito sa Thailand na sawi at sugatan. Grabe naman si Mimi. Talagang siya pa ang nagsabi sa'yo niyan. Hindi ba't ako ang anak-anakan niya, pero bakit ikaw pa itong inaalala niya? Pero buti na lang talaga, hindi mo siya sinunod. Na-inlove ka pa rin sa akin. Very good ka dyan. Diyan ka nagkakamali. Sinunod ko siya. Kaya nga ako umuwi dito sa Thailand upang takasan at pigilan ang damdamin ko para sa iyo. Kundi ay baka isa ako sa mga babae na pinayak mo. Ang sama mo naman pala kung ganon. Hindi ako masama. Nagparaya lang din naman ako kay Faye kaya hindi ko na pinagtapat ang feelings ko sa'yo. At saka nung mga panahon na yon, hindi ka nagseseryoso sa babae. Hindi pa kami ni Faye noong bumalik ka dito sa Thailand, kaya may pagkakataon ka pa na ipagtapat ang feelings mo sa akin. Saka alam mo naman na kaya ko lang naman nagawang manligaw sa iba't ibang babae dahil sa kantsaw ng mga tropa ko.
Lagi nila akong kinakantsawan na torpe, kaya ayon. Niligawan ko ang mga babae sa school natin noon, kahit wala naman akong gusto sa kanila, pero yung sa iyo. Totoo iyon. Kung binigyan mo lang ako ng pagkakataon na maipakita ko yon sa iyo. Saka, takot ko lang kay Maymay kapag niloko at sinaktan ko ang kaisa-isang anak ng best friend niya. Wala akong lakas ng loob na gawin yon. Saka anong laban ko kay Faye, maganda siya at sexy. Marami rin ang humahanga at nagkakagusto sa kanya. Siguradong hindi rin ako ang pipiliin mo kaya mas pinili ko na lang lumayo sa'yo at kalimutan ka, simula nung ligawan mo siya. Niyakap siya ng mahigpit ni Nicolo. Hindi naman lubos sa kalain ni Nicolo na ang tulad ni Mook na anak mayaman at isang prinsesa na maituturing ay magkakagusto sa kanya. Tila isang panaginip ang mga pahayag ng dalaga. Tinutunaw nito ang sakit na nararamdaman niya. Unti-unting inaalis ng mga yakap nito ang patalim na nakasaksak sa kanyang dibdib. Kinabukasan ay muli silang nagkita sa Central Mall. Sinamahan niya ang binata na mag-ikot-ikot sa bangko. Agsapit naman ng gabi ay sinamahan niya ito sa night market. Sawadee krap. Sabay nilang binati ang tindero habang magkadikit ang mga palad nila sa kanilang dibdib. How much is this? Kuthod krap. Maikaw J krap. Ano raw sabi nitong matandang hukluban na to? Minumura na ata ako. Natawa ang prinsesa sa sinabi ng binata. He didn't understand what you say. Kruna food pasatay taunan. Dugtong pa ng tindero na ang ibig sabihin ay speak thy only please. Dahil hindi magkaintindihan ang dalawa, si Mook na ang kumausap sa matandang tindero upang maintindihan sila nito. Kutut na pi, kau foot pasatay may day. Kau dam rakap lamay ni. Anong sinabi mo? Baka binibenta mo na ko sa matandang yan ha? Aba kahit sa matandang lalaki, mabenta ako. Magtigil kang nga, hindi ang tipo ni Maanong ang magkakagusto sa'yo. At saka hindi kita binibenta. Walang bibili sa'yo dito dahil hindi ka marunong magtae. Hindi kayo magkakaintindihan. Ipinaliwanag ko lang na hindi ka marunong magtae at tinanong ko kung magkano ang presyo ng prutas. Songroy ba? 200 bahts daw. Bayaran mo na. Teka, bakit ako na naman ang magbabayad? Di ba ang sabi mo ililibre mo ko? Oo nga, kaso pinag-translate mo ako kaya kailangan mo ulit akong bayaran. Grabe naman ang TF mo. Kung may choice lang ako, hindi ikaw ang kukunin ko. Kaup kun ka. Asasalamat ni Mook sa tindero pagkaabot ng binili nila na parang hindi niya narinig ang sinabi ni Nicolo. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako o magsisisi na ikaw ang sinama ko Mokmo. Lagas lahat ng laman ng wallet ko. Pero hayaan mo na, nandito ka na eh. Mabuti na rin yon kesa hirap na naman ako sa pakikipag-usap sa mga Thailander na yan. Halos 3 araw na sumasakit ang ulo ko sa mga yan. It's Thai, not Thailander. And how many times do I have to tell you? Don't call me Mokmok. It's Mok capital M-O-O-K. Kahit ilang beses mo pang ulit-ulitin yan. Hindi na magbabago ang tawag ko sa'yo. You are always my Princess Mokmok at hindi na magbabago yon kahit maglupasay ka pa. Hi. Bahala ka na nga kung anong gusto mong itawag sa akin. Now, what's our new destination? Where else do you wanna go? Doon naman tayo may princess. Turo nito sa isang stall booth na may iba't ibang klase ng bilihin. Agad naman silang nagpunta doon at pagkatapos ay muling nag-ikot-ikot sa paligid ng night market. Ito na ata ang pinakamasayang sandali ng buhay niya. Ang makasama ang binatay walang katumbas na anumang kasiyahan. Mabilis lumipas ang mga araw. Lagi sila nagkikita ni Nicolo at sa mga araw na yon ay walang araw na hindi siya nagiging masaya. Kahit na madalas ito magkwento tungkol sa kagaguhan ng ex nito. Mook, I like you. Biglang sabi ni Nicolo kay Mook habang kumakain sila ng ice cream. No, I mean I love you my princess Mokmok. I love you too. Birong sagot naman ni Mook na akala'y nagbibiro ang binata. I am not joking Mook. I am serious. Wow, Mook na ang tawag mo sa akin na. It's a miracle. Anong nakain mo? I said I'm not joking. Ay sus, tigilan mo nga ako Nick. Wala kang maloloko dito. Matagal na kong loko-loko. Nasa itsura ko ba ang nagbibiro? Okay fine. I believe you but Nick, I know you are in pain. Nasasabi mo lang yan dahil gusto mong mawala ang sakit na nararamdaman mo, pero hindi ako ang makakapagpagaling dyan kundi ikaw lang din. Don't ease me because I'm in love with you. Hindi ako nagtapat sa'yo para magkaroon ng relasyon sa iyo. Sinabi ko iyon to let you know about my feelings. Mahal kita Mokmok. Noon pa, noong mga bata pa tayo, pero hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon na ligawan ka. Kung sinabi mo lang noon na mahal mo rin ako, hindi na sana,
kung kani-kanino ko ibinaling ang pagmamahal na dapat ay sayo. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ka ba nabibigla lang, Nick? Hindi mo kailangan suklian ang pagmamahal ko. Kontento na ko na nalaman mong mahal kita. Tama na sa akin na mahalin ka na lang sa malayo. Isa pa alam kung mahal mo pa si Faye. Ayaw kong masaktan, Nick. Pero tapos na ang lahat sa amin ni Faye. Ikaw na ang nandito ngayon, ikaw na ang kasama ko, at hindi ako magsisisi sa lahat ng magiging desisyon ko, at gagawin kong tama na ang lahat para sa ating dalawa. Ngayon wala pagdadalawang isip na hanggang sa huli ikaw ang pipiliin ko. I love you so much, my princess. Sabay halik sa mga labi ni Mook. Maluha-luha naman tinanggap ng dalaga ang mainiit at matamis na labi ni Nicolo. Nakakalasing ang mga halik nito. Ni hindi na niya pinansin ang mga taong nasa paligid niya. Wala nang ibang laman ang puso't isip niya, kundi si Nicolo at ang malalambot na labi nito na tumatakip sa kanyang labi. Hindi mo alam kung gaano mo ako napaligaya, Nick. Kay tagal kong pinangarap na maging akin ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na sinong lalaki. Ikaw lang, Nick, sapat na. You are my prince, Nick. Agad na dumaloy ang luha ni Mook sa kanan pisngi nito. Ni walang mapaglagyan ang kasiyahan niya sa mga sandaling iyon. Nang sumunod na araw ay nagpunta si Mook sa hotel na tinutuluyan ni Nicolo. Pinagluto siya nito ng grilled barbecue beef steak. Anong lasa? Masarap ba, my princess? Che, aroy mak. Sagot nito sabay subo ulit ng kapiraso ng steak. Halatang sarap na sarap ito sa lasa ng kinakain. Aray Mac, ano yun? May masakit ba sayo? Mainit pa ba? Hindi mo kasi hinihipan muna eh. Akin na nga at hihipan ko para sayo. Inilayo naman ni Mook ang pagkain nito. No, it's not hot. Ba't sabi mo mainit? What? I don't say hot. Kakasabi mo nga lang na aray Mac. Ang lakas ng halakhak ng prinsesa. Ang sabi ko ay aroy mak at hindi aray mak. Magkaiba yun, no? Aroy means yummy or delicious. Mak is very. Kasi naman Pilipino ako, kaya dapat Tagalogin mo ko. Nasa Thailand ka kaya matuto kang magtay. Bakit pa? Kung pwede naman akong mag-Ingles? Hindi po lahat ng tao dito sa Thailand ay nakakaintindi na English. Ko na problema yun. Alangan ako pa ang mag-adjust sa kanila? Pwede rin naman. Tutal ako rin naman ang nag-adjust sa'yo nung nasa bansa mo ako. Magkaiba yun. Ikaw may dugong Pilipino, kaya dapat lang na matuto kang magtagalog. Whatever. Sasagot pa sana si Nicolo ngunit hindi na niya magawang magsalita dahil sa malaking piraso ng beef sa kanyang bibig. Tawang-tawa naman si Mook sa kanyang ginawa. Idagdag pa ang reaksyon nito na di malaman kung paano ngunguyain ang malaking piraso ng baka. Akma naman sanang kukunin ni Nicolo ang wine glass ng biglang unahan, siya ni Mook at agad na nilagok ang laman. Pagkatapos ay tumakbo ito palayo sa mesa. Hinabol naman siya ni Nicolo nang matapos nitong mangguya ang laman ng bibig. Para silang mga batang naghaharutan sa silid na iyon. Nang mahuli siya nito'y sinil siya ng halik ng binata. Mas lumalim pa ang mga halik na iyon nang tugunin niya ito. Hadyat para kuhanin nito ang lahat-lahat sa kanya. I love you so much, Mook. I love you more, Nick. Ginugol nila ang mga araw na nagdaan ng magkasama. Nagpunta sila sa iba't ibang pasyalan sa Thailand at kumain sa iba't ibang restaurant. Nick, pasok tayo doon. Turo ni Mook sa horror house pagpasok nila sa amusement park. Ayaw ko nga. Bakit naman? Huwag mong sabihing natatakot ka? Hindi ako sa natatakot. Ayaw ko lang pumasok sa mga ganyan. Ang boring kaya. Boring kapag magdisa ka. Pero kung may kasama ka hindi magiging boring. Kaya halika na. Sabay hila niya kay Nicolo. Dahil hindi ito handa sa ginawa niya ay nahila agad niya ito. Wala na itong nagawa kundi sumunod na lang sa kanya. Kahit kinakabahan at inaatake ito ng takot ay pinagbigyan pa rin siya nito. Bakit ang lamig ng kamay mo? Malamang malakas ang aircon dito. Sus, ayaw pa aminin na tatakot ka lang eh. Hindi ako natatakot. Ako pa ba? Talaga lang ha. Kaya pala parang namumutla ka. Aliw na aliw si Mook na tumatawa habang pinagmamasdan ang lalaking mahigpit ang kapit sa kamay niya. Hindi no. Malamig nga kasi kaya mukhang namumutla ang kulay ko. Okay, sabi mo eh. Let's go. Kapit na kapit ito habang naglalakad sila. Agpasok pa lang ay ramdam na ang kilabot sa paligid. Ano ba naman napaka-creepy kasi ng paligid. Nagmamadali tuloy si Nick sa paglalakad. Halos mapatid-patid na nga siya sa bilis ng lakad ni Nicolo. Hindi tuloy niya mapigilan ang mapangiti at matawa sa reaksyon nito. Lalo na kapag napapasigaw ito sa gulat at takot. Are you sure you okay? Nagawa mo pa talagang itanong yan? Iritableng sagot nito sa kabila ng pangamba, ngunit sa kabila ng takot ay nasisiyahan ito sa mga sandaling yon.
Ngayon lang nito na-experience na makapasok sa lugar na yon. Kahit si Fee ay hindi siya napilit na pumasok sa lugar na katulad nun. Tanging si Mook lang ang nakapagpapasok sa kanya. Sabay silang napasigaw ng malakas nang biglang sumulpot ang isang nakakatakot na white lady, kaya kumari pa sila ng takbo. Mabuti na lang at malapit na sila sa exit, kundi ay baka hinimatay na si Nicolo. Hingal na hingal silang dalawa nang makalabas sa horror house, kaya nang magkatinginan ay nagkatawanan sila. Akala ko ba hindi ka natatakot? Sinabi ko lang yun para hindi ako mapahiya sa'yo. Ako ang lalaki sa ating dalawa, kaya dapat ako ang magmukhang matapang. Di inamin mo rin na natatakot ka nga. Oo na. Duwag na ako. Masaya ka na? Ang yabang nito porket siya, hindi natakot. Hindi ako mayabang. At sinong may sabing hindi ako natakot? Duwag din naman ako, pero kaninang kasama kita na wala ang lahat na nararamdaman kong takot. Wala ako ibang nakikita kundi ikaw. Kahit madilim sa loob kitang-kita ko ang pagmumukha mo kanina, kaya imbes matakot, natawa na lang ako. Isipin ko na lang ba na compliment yan? Sira, ang ibig kong sabihin, mas lalo kang gumwapo kanina habang takot na takot ka. Lalo na nung hinabol tayo ng pugot na ulo at ginulat nung white lady. Wow, salamat sa compliment ha. Nakakataba ng puso. Totoo naman na gwapo ka kapag natatakot. Nagsalita yung magandang hindi daw natatakot, pero kapit na kapit sa akin nung hinabol tayo ng pugot na ulo, tapos ang lakas-lakas pa ng tili mo. Ikaw kaya yung kapit na kapit sa akin. Ang bilis mo nga rin tumakbo. Kung sasali ka nga sa track and field, baka ikaw ang manalo sa bilis mo. Si Jenna, ikaw na ang hindi takot. Tawa ka pa nga ng tawa, talo mo pa yung baliw. Sa lahat naman ng pumasok sa horror house, ikaw yung pinakamaligalig. Ang dami pa nilang pinagtawanan sa mga nangyari, hanggang sa sumeryoso ang tono ni Nick. Alam mo ba na ikaw pa lang ang nakapilit sa akin na pumasok sa horror house na yan? Kahit si Mimi at Faye, hindi ako napilit. Mula pa nung bata ako, hindi talaga ako mapapasok ng kahit na sino sa horror house. Magkamatayan na, hindi talaga. Bakit naman? May sakit sa puso si Mama, diba? Nanonood kami ng movie noon ni na Mimi, nang biglang magulat si Mama, nung lumabas yung multo sa screen ng TV. Nakakatawa ang palabas kaso nataon na yung isang scene, ay nasa horror house. Malakas ang sounds ng TV, kaya nagulat si Mama, sabayan pa ng paglabas ng nakakatakot na nilalang. Imbes na mataway natakot siya. Nanikip ang dibdib niya at nahirapan huminga. Sinubukan pa naming dalhin ni Mimi sa ospital, pero hindi na umabot si Mama. Sa ambulansya pa lang ay nawala na siya. Kaya ba hindi ka pumapasok sa horror house dahil naalala mo ang mama mo? Tumango ang binata. Si Mama at si Mimi, Angina lang ang meron ako. Kaya napakasakit sa akin ang pagkawala ni Mama. Kaya ayoko sa mga horror house. Pakiramdam ko kapag pumasok ako sa loob, ay may buhay na naman ang kukunin sa akin. Kaya kapit na kapit ako sa'yo kanina. Natatakot ako na iwan mo rin ako tulad ni Mama. Yakap ng prinsesa na mahigpit ang prinsipe ng buhay niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako mawawala sa'yo. Saka salamat sa pagsama sa akin sa loob. Hindi ko alam ang tungkol dyan at hindi rin naman naikwento ni Ba Angie ang nangyari sa mama mo. Kung alam ko lang hindi na sa nakita pinilit na pumasok. Ginusto ko rin naman na pumasok doon dahil gusto kitang samahan. Kitang-kita ko kanina ang saya sa mukha mo nang yayain mo kung pumasok sa horror house. Ayaw kong sirain ang saya na yun kaya kahit natatakot ako'y nilakasan ko ang loob ko. At kung hindi ako sumama sa'yo, baka hindi ko rin naranasan ang sumaya tulad nito kaya salamat sa'yo. Parang hindi naman kita napasaya eh. Natakot ka nga at naalala mo pa ang mama mo. Yun ba ang sumaya? Hindi ko alam kung bakit o paano nangyari basta iba yung saya ko habang magkahawak kamay tayo at tumatakbo. Ngayon ko lang naranasan yon. Pakiramdam ko sa sabog ang dibdib ko sa pinaghalo-halong emosyon. Ikaw lang din ang nakapagparamdam sa akin noon. Yakap niya ng mahigpit si Nick. May kung anong bagay ang kumurot sa kaibuturan ng kanyang puso. Tila hindi ito ang Nicolo na nakilala niya na isang hambog, mapang-asar at ubod ng kuli. Ibang-iba ang Nicolo na kaharap niya ngayon kesa noon. Ara itong maamong bata na nagkukwento sa kanya. Mas lalo tuloy nahuhulog ang loob niya sa binata, lalo na kapag nagkukwento ito ng mga pinagdaanan nito sa buhay. Mas lalo tuloy niyang nais na makasama ito sa habang buhay. Nang sumunod na linggo, may kausap sa cellphone si Nick nang datnan ito ni Mook sa unit nito. Hindi naririnig ni Mook ang usapan ngunit tila nakikipagtalo ito sa kausap sa kabilang linya base na rin sa ekspresyon ng mukha nito.
Natapos na si Mook sa paghahanda ng pagkain sa mesa ngunit hindi pa rin ito tapos sa pakikipagtalo sa kausap nito sa telepono. Mukhang napaka-importante ng kausap nito dahil mula nang magkasama sila ng binata ay ngayon pa lang niya nakitang nakipag-usap ito na matagal sa cellphone. Matagal na siguro ang 20 to 30 minutes kapag kausap nito ang kanyang Mimi. Mukhang importante yung pinag-uusapan nyo na kausap mo ha. Wala yon tungkol lang sa restaurant. May tutulong ba ako? Tanong naman ni Mook. Ninitian lang siya ni Nick at niyaya ng kumain. Nang matapos sila'y si Mook na ang naghugas ng pinagkainan nila at ang binata naman ay naupo na sa sofa na tila ba malalim pa rin ang inisi. Mook, si Faye ang kausap ko kanina. Pinapabalik niya ako sa Pilipinas para asikasuhin ang negosyo namin na naiwan ko. Bakit siya ang nagpapabalik sa'yo? Anong kinalaman niya sa negosyo na pamilya mo? Hindi ba't kayo ni Ba Angie ang nagpapatakbo noon? Business partner ko na si Faye ngayon. Siya ang sumagip sa akin noong nagkaroon ng pandemic at nalugi ang restoran. Anong ginawa ni Ba Angie nung panahon na yon? Posibleng hindi kanya tinulungan. Tinamaan ng COVID si Maymay noon, kaya lahat din ng ipon niya ay nauwi lang sa pagpapagamot niya. Ganon din yung akin. Pinandagdag ko sa pangpapagamot niya at sa pang-araw-araw naming gastusin. Kaya nung nag-invest si Faye at ang pamilya niya sa restaurant, ay agad ko tinanggap para maisalba ko ito. Sa kanila na ngayon ang kalahati ng share ng restaurant. So, what's your plan? Are you going home? Nagdadalawang isip nga ako kung babalik ako. Hindi ko rin alam kung okay lang ba sa'yo na bumalik ako doon at makasama ko ulit sa trabaho si Faye. Ikaw, kung anong sa tingin mo na makakabuti sa iyo, yun ang gawin mo. Kung sa tingin mo na kaya mo pa siyang makasama, di bumalik ka. Pero kung hindi na, mas mabuti kung hindi ka nababalik. Sayang naman kasi ang restaurant kung papabayaan ko na lang. Isa pa minana ko pa iyon sa mga magulang ni Mama. Kung tutuusin ay pangatlong henerasyon na ako at gusto ko sana na ipamana sa magiging anak natin ang restaurant. So, you want to come back to the Philippines? Yeah, I want to. Para sa restaurant babalik ako. Kung okay lang sa'yo, saka ilang linggo na rin ako dito sa Thailand. Kailangan ko nang bumalik doon. If that's what you want, I will respect your decision and I will support you. Are you sure that's okay with you? Hindi ka ba magseselos? I don't know. Siguro ngayon hindi pa ako nagseselos. Hindi lang ako sigurado sa mga susunod na mga araw. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng bagay na ikakaselos mo. Pangako yan. As long as makakabuti sa'yo, susuportahan kita. Thank you, my princess. Ang swerte ko talaga sa'yo. Sinalyuhan ni Nick ng halik ang pangako niya kay Princess Mook na magiging tapat siya dito. Abalik na si Nicolo sa Pilipinas, kaya hinatid siya ni Mook. Masakit man sa dalaga na magkakalayo na naman sila ng lalaking pinakamamahal niya, ay hindi naman niya pwedeng pigilan ito sa mga bagay na gusto nitong gawin at ayaw rin naman niya maging makasarili. Alam niya kung gaano kaimportante para kay Nick ang restaurant na mama nito, kaya ayaw ni Nick na mawala yon. Kung hindi lang siya nakapangako sa kaibigan niya na siya ang magiging main model nito, para sa launching ng new apparel collection nito isasama na lang siya kay Nicolo pabalik ng Pilipinas. At doon na lang manirahan kasama nito. Kaya lang may sarili din siyang buhay sa Thailand. Kaya naman nagkakasya na lamang siya sa mga video calls nila araw-araw habang magkalayo sila. Sawadee krap, my princess. How is your day? Heto, medyo pagod, may prince. Nakakapagod ang rumampa at bumati na bumati sa mga taong nandoon. Buti na lang talaga tumawag ka. Natanggal ang pagod ko. I miss you so much, my princess. Konting tiis pa magkakasama na ulit tayo. Chan gokit tumak-mak na, may prince. Sabi ni Mook sa wikang Day. Medyo inaantok na siya, kaya hindi na niya namalayan na nagtaday na naman siya sa harap ni Nick. Nalimutan niya na sawadee krap lang ang alam nito. Sorry, I forgot. It's okay, my princess. Phong kao jainit noi krap. Oh, Jingroy. Gulat na tanong ng prinsesa na hindi makapaniwalang naiintindihan na siya ng nobyo. Sa pagkakaalam niya ay ayaw nito na matuto o aralin man lang ang wika niya, pero ngayon ay nagsasalita at naiintindihan na siya ng binata. Hindi man lahat, ngunit kahit papano'y marunong na ito magtay. Wala na atang sasaya pa sa nararamdaman ni Mook sa araw-araw. Lagi siyang tinatawagan at kinakamusta ni Nicolo. Hindi ito pumapalya. Lagi rin siyang pinapadalahan nito ng iba't ibang klase ng regalo tulad ng chocolates, flowers, stuffed toys at kung ano-ano pang bagay na makakapagpasaya sa kanya. Isang indikasyon na siya ang madalas na nasa isip ng binata. Hindi niya nararamdaman na metro-metro ang layo nila. Hanggang isang araw ay bigla na lang nagbago ang lahat. Palagi na itong problemado at daing ng daing sa kanya. Madalas ay nagiging sanhi iyon ng pagtatalo nila.
Gusto man niyang tumulong, ayaw naman nito. Siguro'y dala na rin ang ego nito bilang lalaki. Hello. Matamlay na sagot ni Nick sa kabilang linya ng tawagan niya ito. Hello, may prince. Masayang bungad niya na pinipigilan na naman na huwag malungkot sa paraan ng pagsagot nito sa tawag niya. Alam na niya kapag ganito ang tono sa kanya ng binata, wala na naman ito sa mood na kausapin siya. Kamusta? Walang buhay na tanong nito. Trying to be okay. How about you? Penyang Raybang. Ayos lang. Is there a problem? Wala naman, nagtalo lang kami ni Faye. May gusto na naman siyang ipabago sa restaurant. Lagi naman may pinapabago sa'yo ang babaeng yun. Just say no. Isa ka din sa owner. Wala siyang karapatang magrinarinahan. Say no. As easy as that. Manindigan ka lalo na kung alam mo naman na ikakasira ng restaurant ang mga gusto niya. Mook, alam mo naman na hindi ako pwedeng humindi. Siya na ngayon ang may pinakamalaking shares. Then accept may offer to lend you many or bibilin ko ang shares ni Faye nang sa ganon hindi na kayo nagtatalo pa o di kaya bumalik ka na lang dito sa Thailand. Dito mo itayo ang bagong restaurant na mama mo. Tutulungan kita. Ito na naman ba tayo? Pagtatalunan na naman ba natin to? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kaya kong ayusin to. I can handle my problems. I can fix this mess on my own. May babalik ko rin sa akin ang restaurant ni mama. Hindi ko hahayaan na mawala na lang yon sa mga kamay ko. Pero hanggang kailan? Lagi ka na lang daeng na daeng sa mga problema mo dyan. Ni hindi mo na nga ako nagagawang kamustahin kung okay pa ba ako, kung namimiss pa ba kita, kung nakakain na ba ako o buhay pa ba ako. Lagi na lang ang pagtatalo niyo ni Faye ang naririnig ko sa'yo. Kapag may suggestion naman ako, you don't listen to me, you don't accept my suggestion. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko para matulungan ka. Gusto ko lang napakinggan mo ako. That's enough for me. We don't need to complicate things. Sinusubukan ko, Nick. Ginagawa ko naman lahat para unawain ka. Ang gusto ko lang naman ay tulungan ka. Mas mabuti pa na sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Pagod na akong makipagtalo kay Faye buong araw, tapos pati ba naman sa'yo makikipagtalo pa ako. Mook, tulirong-tuliro na ang utak ko. Gulong-gulo na ko kaya please lang, huwag ka namang dumagdag pa sa problema. So, problema na ko ngayon sa'yo. Sorry, Nick. Sorry if I make you feel that way. Agad na niyang pinatay ang cellphone niya. Masakit para sa kanya ang sinabi nito. Hindi niya alam kung sa anong paraan niya ito binigyan ng problema. Ang gusto lang naman niya ay matulungan ito at magkaroon ng peace of mind, pero hindi yon ang nakikita ni Nicolo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kung dati ay nagkakaayos naman agad sila at hindi nila hinahayaan na magkatampuhan sila na matagal, ngayon ay bigla na yung nag-iba matapos ang pagtatalo nilang yon. Nagbago na din ang pakikitungo sa kanya ni Nim. Nanlamig na ito at tila hindi na ito interesado sa kanya. Naging madalang na rin ang pagkontak nito at kapag magkausap naman sila ay tila hindi na ito nasasabik na makausap siya. Napakaikli na rin ng mga chat nito. Minsan pa nga'y wala na. Kaya ngayong araw nagdesisyon na si Mook na kausapin na masinsinan si Nick. I am still busy, Mook. Not today. No, Nick. Let's talk right now. Just give me a minute. What is it now? Yung setting. Are you sure you wanted to talk about that now? Sigurado ako. Gayon na tayo magdusap. Alam kong may problema tayo, Nick. Kahit hindi mo sabihin, alam kong may nagbago na. Ikaw ang nagbago. Hindi ko na alam kung mahal mo pa ba ako o kung mahalaga pa ba ako sa'yo. Fine. Let me be honest with you. Maghiwalay na tayo, Mook. Nasasakal na ako sa relasyong to. What? What did you say? Nakikipaghiwalay ka sakin. Nick, sinasabi ko sa'yo ang nararamdaman ko para maayos pa natin to. And yet you are breaking up with me? Sorry, Mook. I needed space. Space? Yun lang pala. Okay, fine. I will give it to you. Bibigyan kita ng space na kailangan mo. But don't break up with me. Gusto mo pa bang ituloy natin to? Tinatanong pa ba yan? Of course, Nick. I want to fix this. Alam ko na maayos pa natin ito. Pero ayoko na, Mook. Ayoko na. Mahal mo pa ba ako? Minahal mo ba talaga ako? Sumagot ka, Nick. Maniwala ka man o hindi, Mook, minahal kita. Kaso hindi na sapat yun para ipagpatuloy pa natin ito. But why? Anong maling nagawa ko at nakikipaghiwalay ka na sa akin ngayon, Nick? I don't have time for you. Hindi na kita mabibigyan ng oras. Sa dami kong ginagawa at iniisip sa araw-araw, hindi ko na kaya idagdag ka pa sa oras ko. Wala na akong oras para mag-update pa sa iyo. Ayoko nang may naghihintay pa sa akin. Yun ba talaga ang gusto mo?
Talaga bang ayaw mo na ayusin pa natin to? Kung nabibigla ka lang, saka na lang natin pag-usapan. Matagal ko nang gustong gawin to. Hindi lang ako makahanap ng tamang pagkakataon. Alam ko na, dahil na naman to kay Faye, di ba? Ayaw mong pinalalayo kita sa kanya kaya bibitawan mo na lang kung anong meron tayo. Hanggang ngayon siya pa rin ba? Please, May Princess. Tama na. It's my decision to let you go. Walang kinalaman si Faye dito. Mas masasaktan lang kita kung ipipilit pa natin to. Isa pa, ito ang kailangan ko ngayon. Ang mapag-isa, para makapag-focus ako sa restaurant. Right. Laging ako ang madaling pakawalan at palayain. I would consider that as a proof that you never loved me at gusto ko lang malaman mo na kahit ganito ang naging desisyon mo, I am still here for you as your friend. Thank you, Mook, and I am sorry. Hindi na sumagot pa ang prinsesa at pinutol na niya ang tawag. Ito na yata ang pinakamasakit na pangyayari sa buong buhay ni Mook. Hindi niya akalain na sa isang iglap ay mawawala na ang lalaking pinakamamahal niya. Tila may matulis na patalin ang tumutusok sa puso niya, dahilan para hindi siya makahinga. Hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang mga luhang nag-unahang umagos sa kanya magandang mukha. Mook, anak. Tawag at katok ni Mrs. Pasacorn, ina ni Mook. Agad itong nagpunta sa silid ng anak nang makarinig ito ng umiyak na tinig mula sa silid ng prinsesa. Buksan mo ito, anak. Anong nangyari sa'yo? Bakas ang pag-aalala sa tinig ng kanyang ina. Agad naman pinahid ni Mook ang mga luha sa kanyang mga mata bago humarap sa Pilipina niyang ina. Mae benrai kunmi. Pagsisinungaling niya sa ina at alam niyang kahit sabihin niyang ayos lang siya, ay hindi ito maniniwala lalo na't hindi niya maawat ang mga luha sa mga mata niya. Kilala kitang bata ka. Hindi ka iyakin liban na lang kapag masakit na at sobrang bigat na nararamdaman mo. Nanay mo ako kaya pwede mong sabihin sa akin lahat. Sinubukan ni Mook na magsalita ngunit wala siyang makapangtinig kundi ang bigla na lang pagragasa ng sakit, kaya pumalahaw na siya ng iyak. Nakahanda naman si Mrs. Pasacorn na yakapin siya. Ayos lang yan, anak. Umiyak ka lang na umiyak hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Mi, nakipaghiwalay na siya sa kin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Nicolo, pero alam ko na may rason siya kaya niya nagawa iyon. Hindi ko man nakasama na matagal ang batang yon ay alam ko na mabuti siyang tao at hindi kanya sasaktan na walang mabigat na dahilan. Halos si Angie na ang tumayong pangalawang ina ni Nicolo kaya alam ko na lumaki siyang mabuti. Bigyan mo lang siya ng panahon para makapag-isip-isip. Baka nabigla lang siya sa kanyang naging desisyon. Pinakinggan niya ang payo ng kanyang ina. Hinayaan muna niya na makapag-isip-isip si Nick. Siguro nga ay nabigla lang ito. Sa dami ba naman ng pinoproblema nito ngayon, mas makakabuti nga siguro kung bigyan niya na muna ito ng space tulad ng hinihingi nito. Masakit man pa sa kanya ang nangyayari, ay wala rin naman siyang magawa kundi tiisin ang lungkot. It's been a month now, anak. Sa tingin ko mas mabuti na umpisahan mo na ang pag-move on. He never attempted to reach out. Huwag mo na siyang hintayin, anak. Sinusubukan ko naman, Mi. Pero andito pa rin siya sa puso ko. Anak, hindi agad-agad na mawawala siya sa puso mo pero aralin mong tanggapin na hindi na siya babalik at tapos na ang lahat sa inyo. Pipilitin ko, Mi, pero hindi ko pa rin alam kung paano magsisimula. I know. Moving on is never easy. Sa ngayon damhin mo lang ang sakit at gamitin mo ang sakit na yan para mas lalong maging malakas. There is so much opportunity ahead for you, Mo. It's my fault. Pinaikot ko sa kanya ang mundo ko. That's because your heart is pure. And when you love hard. Kung sino talaga ang labis magmahal ay siya talagang labis kung masaktan. Lumipas pa ang ilang buwan. Bumangon si Mook at iginugol ang oras sa trabaho, pero ang tadhana, parang ayaw siyang payagang makausad at makalimot. Natagpuan na lang niya ang sarili na nakasakay sa eroplano papunta sa Pinas para sa isang modeling commitment na hindi na niya pwedeng tanggihan. Binigyan siya ng accommodation ng mga organizers ng proyektong gagawin niya, pero mas pinili niya magpunta sa bahay ni Angie, ang transgender na nanay-nanayan ni Nick. Pa! Tawag niya kay Angie nang matanaw niya ito mula sa labas ng gate ng bahay nito. Si Angie ang matalik na kaibigan ng nanay niya na nagpatuloy sa kanya noong mag-aral siya sa Pilipinas. At itong bahay ni Angie ang pangalawang niyang tahanan, kaya hindi niya ipagpapalit ito sa kahit anong klase ng hotel sa Pilipinas. Mook, Hindi makapaniwalang tawag nito sa kanya nang makita siya sa labas ng bahay nito. Namiss kita ba, Angie? I missed you too, Mook. Bakit ngayon ka lang bumalik dito? Abala po kasi sa trabaho. Ngayon nga po trabaho ang dahilan na pagpunta ko dito sa Pilipinas. Pwede po ba ako ulit makituloy dito? Bakit ba nagpapaalam ka pa? Siyempre pwedeng-pwede ka dito. Ang nobya ng anak ko ay anak ko na rin. Saka bakit pala hindi ka pa nagkasundo kay Nick? Mas mabuting ang dumito ka na muna
para makapagpahinga din ang batang yun at maawat siya katatrabaho. Natigilan siya sa sinabi ni Angie. Nobya daw siya ng anak nito. Hindi ba sinabi ni Nick na wala na sila? Hindi na lang niya itinama ang matanda. Baka hindi pa nasabi ni Nick sa nanay Angie nito ang paghihiwalay nila. Available pa po ba yung dati kong kwarto? Abay oo naman, halika't sasamahan kita. Lagi kong pinalilinis iyon, lalo na nung nalaman ko na kayo na ni Nicolo. Ang saya-saya ko, lagi kong sinisiguradong malinis iyon, para kapag bumisita ka malinis ang kwarto mo. Pero bawal na bawal mong papasukin sa kwarto mo si Nicolo, at bawal na bawal kaling pumasok sa kwarto niya. Siguro naman ay naiintindihan mo ang nais kong sabihin. Lihim na napangiti si Mook sa sinabi nito. Kung alam lang nito na isinuko na niya sa binata ang lahat-lahat paniguradong katakot-takot na sermon ang matatanggap niya dito, at paniguradong makakarating iyon sa kanyang ina. At tulog na sana siya pagkatapos ng mahabang kwentuhan nila ni Nanay Angie nang biglang dumating ang lalaking kanina pa niya hinihintay. Mook, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Nick nang makita siyang patayo na sa sofa at papunta na sa kanyang kwarto. May project ako dito sa Pinas. Hindi ako komportable sa hotel na ibinibigay sa Ken, kaya naisip kong makituloy muna dito. Just like the old days. Sana okay lang sa'yo. Of course. Bahay ito ni Maymay, kaya kahit sino man ang gustong patuluyin niya dito, ay wala akong karapatan na tumutol. Salamat. Kamusta ka na pala? Okay naman. Ikaw kamusta? Ayos na ako. Pagsisinungaling niya. Sige na matutulog na ako, maga pa ako bukas. Pinanood lang siya ni Nick nang pumasok siya sa kanyang kwarto. Nararamdaman pa rin ni Mook na hindi pa rin maayos ang lahat sa restaurant ni Nick dahil halata sa mukha nito ang stress. Pero ayaw niya munang pilitin itong magsabi sa kanya, lalo pa iniiwasan niyang magtalo na naman sila. Buong maghapon na naging abala si Mook sa pagmumodelo. Kaya hindi na agad napansin nang umuwi siya, ay patay lahat ng ilaw sa bahay ni Ba Angie. Marahil ay may pinuntahan ito at masyado pa rin naman maaga sa pag-uwi ni Nicolo. Mabuti na lang at binigyan siya ng sarili niyang susi, kaya makapasok siya ng bahay kahit wala ang mga ito. Laking gulat niya nang pagbukas niya ng ilaw, ay may biglang sumabog na kung ano. Surprise! Sigaw ni Ba Angie kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya pala ayaw siyang replyan ng mga ito. Hayon pala may plinaplanong supresa ang mga ito. Heto na ang pinaka-welcome party namin sa'yo, kaya uminom tayo magpakasaya at magpakalasing ngayong gabi. Sobra-sobra ang alak na inihanda ng mga kaibigan ni Mook at Ba Angie. Kaya nalunod sila sa alak at napakahabang kwentuhan. Hanggang sa magpaalam na si Ba Angie. Maiwan ko na kayo. Hindi ko na kaya, hinihila na ako ng higaan. Ganito talaga ata kapag danders na. Alam ni Ba Angie na sa kabila ng kalasingan ay nagagawa pa rin magbiro. Makalipas lang din ang ilang oras ay nagpaalam na rin ang mga kaibigan ni Mook. Alipin na rin siya ng alkohol kaya't hindi na niya nagawang ihatid pa ang mga ito. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata nang maramdamang wala na ang mga ito. Mook? Gising. Naalimpungatan siya sa malamyos na tinig ng lalaki. Napakalambing ngayon ng boses nito at halos pabulong kaya parang kinikilig na naman siya. Bakit dito ka sa sala natutulog? Lasing ka ba? Halika, dadalhin na kita sa kwarto mo. Pagkasabi nito ay binuhat siya papunta sa kanyang kwarto. Agpasok ay hiniga siya nito sa malambot niyang kama. I love you, my prince. I still love you. Wala sa sariling pahayag ni Mook sabay halik sa labi ni Nick ngunit agad naman pinigilan siya ng binata. Mook, no. This is not right. Lasing ka lang. Hindi ko pagsasamantalahan ang kalasingan mo. But I want you now, my prince. I want to make love to you tonight. May princess, please don't. Hindi na nito natuloy ang anumang sasabihin nang bigla na niya itong kinabig at siniil ng halik sa mga labi. I miss you so damn much, my princess. You make me crazy tonight. And he took everything again. Her body, heart and soul. Bumigay naman siya ng walang pagtutol. Ganito nga talaga ang magmahal, pipiliin mo kahit alam mong ikaw na lang ang lumalaban. Magkakasya ka sa mga nakaw na sandali at makukontento sa anumang kaya niyang ibigay. Kinabukasan, inaasahan na niyang hindi niya makikita si Nick sa kanyang tabi ngunit hinanap niya pa rin ito kay Ba Angie. Pa, nakita niyo ba si Nick? Maaga siyang umalis. Sinundo ni Fee, baka di na nagpaalam sa'yo at tulog na pulog ka. Saan daw sila pupunta? Hindi ko rin alam. Hindi na nagsasabi sa akin ang batang yan mula nung bumalik galing dailan. Gusto na nga rin kitang tanungin kung may nalalaman ka sa mga pinagagawa niya ni Nick. Ang laki na ng pinagbago ng batang yan. Ano ba ang problema? Sorry pa, hindi ko na rin po alam kung anong problema ni Nick. Mula nung naghiwalay kami, wala na rin akong balita sa kanya. Ano? Kailan pa? Walang nababangit sa akin ang batang yan. Hindi ko alam na wala na kayo. Ang akala ko'y problemado lang siya sa restaurant.
Yun pala ay wala na rin kayo. Mabuti na lang nagpunta ka dito. Sana naman anak hindi ka agad sumuko. Intindihin mo na lang si Nicolo, napakarami ng problema ng batang yan, kaya mas kailangan kanya ngayon sa tabi niya. Pinilit niya magtrabaho sa araw na iyon kahit sinik lang ang nasa isip niya. Sinikap niya ring umuwi ng maaga para makausap si Nick, pero hating gabi na nang nakauwi ito. Halata ang pagod sa mukha ng binata, kaya sinubukan ni Mook na asikasuhin ito ngunit hindi nito hinayaan na gawin niya yon. Pinagtabuyan siya nito na para bang wala silang pinagsaluhan ng nagdaang gabi. Masakit man ang paraan ng pagtrato nito, sa kanya ay hinayaan na lang niya. Marahil ay dala lang iyon ng matinding pagod nito sa trabaho. Ano pa ba kasing ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa bumalik ng Thailand kung saan ka nababagay? I told you I am here for work. Work? Parang ako ang tinatrabaho mo eh. Are you here to fix us? Anong gayon kung tama kang gusto kong ayusin natin to? May masama ba doon? Oo, hindi na tamang ginagawa mo pa yan. Ano pa ba ang ayusin sa atin? Matagal na tayong tapos. Hindi pa ba malinaw iyon Okay sa'yo? naman tayo, hindi ba Nick? Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung may problema dadamayan kita. Yan ang problema. Yang pesteng pagdamay mo. Ilan beses ko bang ulitin sa iyo na hindi ko kailangan ng tulong mo at lalong-lalo na ang pagdamay mo? Bakit hindi? Girlfriend mo ako, Nick. Kaya tama lang natulungan kita at damayan. Naririnig mo ba talaga yung sinasabi mo ha? Mook, matagal na tayong wala kaya wag kang mag-feeling na girlfriend pa kita. Kung ganon, bakit hindi mo pa sinasabi sa meme mo na wala na tayo? At ano palang tawag doon sa nangyari sa atin kagabi ha? Laro lang. You're drunk like a crazy woman. Sa kalalaki lang ako at may pangangailangan. Ikaw ang unang nagbigay ng motibo. Pero hindi ganyan ang naramdaman ko kagabi, Nick. I know you still love me. Alam kong hindi basta-basta ang nangyari sa atin kagabi. Please, wag ka namang magsinungaling. Don't fool yourself, Mook. Hindi na kita mahal. Nangailangan lang ako kagabi at ikaw ang nandyan. So, paninindigan mong ginamit mo lang ako at ginawang parausan. Sorry, Mook. I tried to stop you but you didn't listen to me. Bakit ba hindi ko mapaniwalaan yung sinasabi mo? Nasa mga mata mo, Nick. Alam kong mahal mo pa ako, and I am willing to do anything for us. Ikaw na lang ang nag-iisip ng mga bagay na yan, Mook. Huwag mo nang paniwalain ang sarili mo na ayos pa ang lahat sa atin. Pinapaasa mo na lang ang sarili mo. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Please naman, Nick, wag mong gawin sa akin ito. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Nagmamakaawa ako sa iyo, wag mo akong basta itapon lang. Kailangan kita. Pangako hindi na ako hahadlang sa mga plano mo, sa inyo ni Faye. Susuportahan kita. Hayaan mo lang ako na manatili sa tabi mo. Tama na, Mook. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa iyo. Mahalin at alagaan mo na lang ang sarili mo. Kalimutan mo na ako. Iyon ang makakabuti para sa iyo. Hindi, Nick. Gagawin ko ang lahat para magkaayos tayo. Hindi kita susukuan. Pinanindigan ni Mook ang kanyang sinabi. Hindi siya umalis sa tabi ni Nicolo, kahit pa magmukha siyang tanga at katawa-tawa sa harap nito. Lagi niya itong inaasikaso, kahit hindi nito kinakain ang mga hinahanda niyang pagkain, kahit hindi nito sinusuo ang mga damit na hinanda niya para dito. Kahit pa binabalik lang nito sa labahan ang mga damit na nalabhan na niya, at kahit hindi na siya pinapahalagan nito. Nananatili pa rin siya, at di sinusukuan ang binata ngunit sadyang ayaw na talaga nito sa kanya. Isang gabi, nang umuwi ito'y agad na inimpake ni Nick ang mga gamit nito pagkatapos ay umalis ng walang pasabi. Kahit si Baangi ay hindi alam kung bakit bigla na lang itong umalis. Siguro ay nakulitan na sa kanya kung kaya't ito na lang ang umalis. Isang buwan din naghintay si Mook sa pagbalik nito. Umaasa pa rin siya na babalikan siya ni Nicolo at babalik ulit sila sa dating ngunit hindi na muling bumalik at nagpakita pa ito sa kanila. Hindi na rin nila ito makontak sa cellphone at lagi ring wala sa restaurant. Sa ginawa ni Nicolo ay lalo siyang nasaktan. Ginawa niya ang lahat para ditong munisaki at pagdurusa lang ang isinukli nito sa kanya, kaya ang dating pagmamahal na nararamdaman niya dito ay napalitan na matinding galit. Bumalik siya sa Thailand na daladala ang galit sa binata. Hining-hini niya ito mapapatawad sa ginawa nito at kung sakali mang dumating ang panahon na mag-cruise uli ang kanilang landas, sisiguraduhin niya na hindi na siya ang dating Mook na nakilala nito. Ang galit na yon ang ginawa niyang pundasyon upang hindi na muling mahumaling sa binata. Tama nga sila. Minsan kailan mo muna magpakatanga ng sobra-sobra bago mo maunawaan ang sarili mong halaga.
Pagbalik ni Mook sa Thailand ay agad niyang tinanggap ang alok ng kanyang ama na pamahalaan ang kanilang negosyo. Sa nakalipas na 2 taon ay ginugol niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Nang dahil doon ay unti-unti niyang nakalimutan ang masakit na pinagdaanan niya. Siguro nga'y hindi ganon kadaling kalimutan ang taong minahal mo ng sobra. Aminin man niya o hindi sa kanyang sarili. Alam niya na may malaking bahagi pa rin si Nick sa kanyang puso. Mahal niya pa rin ito at wala pa ring lalaki ang nakakaagaw ng pagmamahal niya kay Nick, pero hindi na sapat ang pagmamahal na yon para magpakatanga siya ulit dito. Kung kailan pakiramdam ni Mook na maayos na ang lagay ng puso niya, ay saka naman niya abutan ang lalaking pilit niyang kinakalimutan sa mansyon nila. Kasama nito ang May Angie nito at ang mga magulang niya sa sala na masayang nagkukwentuhan. Palibhasa hindi na siya nagkwento sa mga magulang niya kung gaano siyang sinaktan ni Nick, kaya maluwag pa rin ang pagtanggap ng mga ito sa lalaki. Pero siya, hindi na magugoyo ng lalaking to dahil malinaw na sa kanyang pinaglaruan lang ni Nick ang damdamin niya para dito. What the hell are you doing here? Get out. Sabay-sabay na nagula ang mga magulang nila sa bigla niyang paghatak kay Nick sa kinaupuan nito. Mook, anak. What are you doing? Nick is our guest. Naiskandalong awat sa kanya ng nanay niya pero hindi siya nagpapigil. Si Nick naman ay nakataas lang ang kamay at pilit siyang kinakausap. Mook, let me explain. I am so sorry. I had to do it. I have to hurt you. Tama na, Nick. Hindi na ako makikinig sa'yo. Bakit ka nandito? Tinapon ka na naman ni Faye. Ano, rebound na naman ako. Ayoko na, Nick. I am done with you. Sorry ba, Angie, but you had to take him away from here. Kayo po pwedeng bumisita pero siya. Ayoko na makita ang pagmumukha niya. Ngiyap. Saway ni Mr. Pasacorn sa nag-iisang anak. Iyon yata ang unang beses na nasigawan siya ng panya. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang makinig dito ng ito na ang magpaliwanag sa kanya ng lahat sa salitang Thai. Inamin ni Mr. Pasacorn na pinalayo nito si Nick sa kanya at binigyan niya ng pera si Nick para lubayan siya pero hindi tinanggap ng lalaki yun. Bagkus ay nagsikap si Nick at ginawa ang lahat upang makabangon sa sarili niyang mga paa. Nag-aalala nga kaming ganyan ang magiging reaksyon mo. Gayong alam mo na ang totoo. Sana pakinggan mo si Nick at bigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Ama ang mama mo, Mo. Hindi naman masamang tao si Nick. Sana bigyan mo pa ng chance ang anak ko. Iniwan na sila ng mga magulang nila sa veranda para makapag-usap. Pero hindi siya lumapit sa binata. She kept her distance dahil ayaw niyang maramdaman ni Nick na mabilis nitong makukuha ang kapatawaran niya. Sabi sa akin ng tatay mo, layuan kita kapalit ng 10 billion. Alam mo bang mareresolba na nun ang mga problema ko? Kaso, ayokong layuan ka kaya binalik ko. Nangako ako sa kanya na magsisikap ako at ipakikita sa kanyang karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Kaya pasensya na talaga kung kinailangan kitang hiwalayan at saktan. Ginawa ko lang yung para magkaroon ako ng oras na mag-focus sa negosyo. Tawagin mo na akong Sakim pero ikaw at ang negosyong naiwan sa akin ni Mama ang pinakamahalaga sa buhay ko at di ko kakayaning mawala sa akin. Kaya nga, sana bigyan mo pa ako ng chance. Sa tingin mo ganon lang kadali yun? Ilang gabi ang ginugol ko sa pag-iyak. Halos mabaliw ako, Nick. Nakalimutan ko na mahalaga din ako. Nakalimutan kong dapat inuna ko ang sarili ko. Kaya nga sinabi ko sa'yo noon na mas dapat mong intindihin ang sarili mo kasi nahihirapan akong makita na ginagawa mo ang lahat wag lang tayong magkahiwalay. Kaya lang Mook, kahit ikaw ang inspirasyon ko, ikaw din ang kahinaan ko. Kapag kasama kita nakakalimutan ko na ang oras na noong mga panahong yon ay kailangan kong igugol sa trabaho. I had to hurt you to get my focus back. Batid ni Mook na may punto si Nick. Kung hindi sila naghiwalay noon ay baka mas lumala lang ang mga away at tampuhan nila dahil sa hindi pa rin magtagpo ang mga priorities nila 2 years ago. Naiintindihan kita, pero hindi mo na dapat ako sinaktan para lang lumayo sa'yo. Sa tingin mo ba walang epekto sa akin yung kung paano mo ako tratuhin noon? Sana hinayaan mo na lang akong damayan at tulungan ka. Iyon nga ang ayaw kong mangyari, ang tulungan mo ako, dahil nangako ako sa tatay mo na tatayo ako sa sarili kong mga paa. Kaya niya nga ako binabayaran dahil ang tingin niya noon sa akin, dumidikit lang sa'yo dahil mapera ka. That hurts my ego. Isa pa, alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon ko, at hindi ko masikmurang may kasamang awa ang pagmamahal mo para sa akin. Hindi kita kinakawaan, Nick. I was there for you and wanted to help you because I love you at naniniwala ako sa potential mo. I am offering help because I thought that would be the best thing to do. Hindi ako sa'yo naawa noon. Sa sarili ko. Kasi kahit kaya kitang tulungan,
Wala akong magawa dahil tinutulak mo ako palayo pero hindi ako sumuko noon dahil mahal kita kaso lang gayon, ayoko na. Tapos na akong mawa sa sarili ko. Magulong-magulo ang isip ko noon, patong-patong ang problema. Idagdag pa ang pang-insulto ni Mr. Pasacorn. Wala akong maipagmamalaki sa tatay mo. Paano kita maipaglalaban kung ang sarili ko nga, hindi ko kaya maipaglaban sa pamilya ni Faye? Kung hindi mo kayang ipaglaban yung sarili mo. Ako Nicolo, kaya kitang ipaglaban, kaya kong maging malakas para sa iyo. Isa lang naman ang hiniling ko. Ang hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Ang hayaan mong samahan ka habang binubuo mo ulit ang sarili mo. Pero anong ginawa mo? Pinagtabuyan mo ko. I needed to do that, Mook. Kung hindi pati ikaw lulubog kasama ko, at hindi ko hahayaan na mangyari yun. Mahal na mahal kita kaya hindi ako papayag na pati ikaw magdusa kasama ko. Pero nagdusa ako nang paalisin mo ako sa buhay mo. I was broken. At hindi mo alam kung ano ang mga ginawa ko para lang mabuong muli. Tapos ngayon, babalik ka. Para ano? Para paglaruan na naman ako. You're wrong. Hindi ako narito para paglaruan ka. I am here to explain everything. Para maipaintindi sa'yo ang lahat at humingi ng second chance. Hindi ganon kasimple ang problema ko, Mook. Mas malaki kesa sa alam mo at hindi ko pwedeng sabihin sa'yo noon dahil kilala kita. Lalo ka lang mag-alala sa akin. Nalulong sa pinagbabawal na gamot si Faye. Ginawa niyang hideout ang resto. Wala akong kaalam-alam sa pinagagagawa niya. Nandito na ako sa Thailand nang malaman ko ang tungkol doon, kaya agad akong pinabalik ni Faye. Dahil hindi niya alam ang gagawin sa mga pulis na bumibisita sa resto. Iniwan din siya ng lalaking ipinalit niya sa akin. Natakot ang gagong lalaki yon na pati siya ay mahuli kaya iniligtas na niya ang kanyang sarili. Hindi alam ng mga magulang ni Faye ang nangyayari sa kanya, pati ang panglolokong ginawa niya sa akin. Nang malaman nila, nakiusap sila sa akin na huwag kong iwanan si Feth. Hindi ako makahindi dahil ipupull out nila ang share nila. Siguradong magsasara ang restaurant kapag nangyari yun. Isa pa kailangan ko rin malinis ang pangalan ng restaurant. Napatutop sa bibig si Mook. Lalo siyang nagalit sa narinig. Edi dapat tinanggap mo na lang ang alok kong tulong. I can help you fix that. Tapos ano, mapapatunayan ng tatay mo na pera nga lang ang habol ko sa'yo? Hindi ko hahayaan mangyari yun dahil pride ko na lang ang natitira sa akin. Ayokong pati yun mawala palalo na sa tatay mo. Ayokong isipin niya na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pride? Pride ba talaga ang dahilan? Hindi ka nga nahiya sa pamilya ni Faye, tinanggap mo ang tulong mula sa kanila. Wala na kayo ni Faye pero sila pa rin ang gusto mong tumulong sa iyo. Kaya din naman kitang tulungan, kaya ko rin mag-invest sa restaurant mo, kayang-kaya din kitang tulungan pero hindi mo ko hinayaan kasi ang totoo siya pa rin ang mahal mo, diba? Siya pa rin. No, hindi totoo yan. Ikaw na ang mahal ko, mo. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Sorry, Nick. Ayoko na tanggapin ang anumang paliwanag mo. The damage has been done. Isa pa, huli na ang lahat. Sana noon mo pa sinabi yan. Baka naintindihan pa kita. Pero ngayon, I'm sorry, I love you, but it's not enough para balikan pa kita. Okay na ako kaya wag mo na akong guluhin pa. Agad-tapos ay iniwan na ni Mook si Nicolo. Kung inaakala ng prinsesa ay susuko si Nick, nagkakamali siya. Ano nang balak mo ngayon, Ana? Eddie, hindi siya susukuan, Maymay. Kung siya hindi ako basta binitawan noon, syempre ganon din ako. Hindi ako titigil sa panunuyo sa kanya hanggang sa mahalin niya ako ulit. Yun ang eksaktong ginawa ni Nick sa mansyon ng mga Pasacorn kinabukasan. Morning, my princess. What's good in the morning if I saw a devil like you? Devil pero pogi. Sabay kindat nito kay Mook na pasakay sa kotse. Sinuklian naman yon ni Mook ng dirty finger gamit ang ring finger nito. Pumagalpak tuloy ng tawa si Angie habang umiling-iling na lang si Mrs. Pasacorn sa ginawa ng anak. Ilang araw na rin ang dalawa sa bahay ng mga Pasacorn at hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatawad ni Mook si Nick. Sa araw-araw ay para silang mga aso-pusa na nagbabangayan at naghahabulan. Hindi naman mapaalis ni Mook ang binata dahil kay Angie. Ara na rin daw pinaalis ni Mook ang matandang binabae kung papaalisin niya si Nick. Kaya kahit ayaw na niyang makita at makasama ang binata ay wala naman siyang magawa. Hindi rin naman mapaalis ng mga magulang niya si Nicolo. Bukod sa nahihiya ang mga ito kay Angie. Alam ng mag-asawa na mahal pa ng kanilang anak si Nicolo at alam nila na ang lalaki lang ang makakapagpasaya sa kanilang prinsesa.
Hanggang sa makaisip si Nick ng paraan para subukan kung hanggang saan kaya ni Mook natiisin siya. Diyos ko po, Nick, bakit mo ginawa to? Yun ang inabutan ni Mook na eksena pagka-uwi niya galing sa photoshoot. Umiyak si Ba Angie. Habang ang lahat ng tao sa mansyon nila pati ang mga katiwala ay nasa tapat ng malawak na entrada papunta sa main door. Umiyak din ang nanay niya pati ang ibang katulong. Ang tatay naman niya wala doon. Anong nangyari dito? Naku anak, umalon si Nick mula sa terrace ng bahay ninyo. Mukhang hindi na niya kinaya yung pagtanggi mo sa sorry niya. Umiyak pa rin na paliwanag sa kanya ng nanay-nanayan ni Nick. Gusto niya manlumo nang makita ang duguang ulo ni Nick. Nakapikit ito at tila wala ng buhay na nakahandusay sa sahig. Hindi. Bumangon ka diyan. Sabi mo hindi ka susuko. Bakit mo ako iiwan ng ganito? Ang iyak ni Mook ang pinakamalakas sa lahat. Pilit niyang iyakap si Nick at ibinabangon pero nananatili itong lupaypay sa bisig niya. Nick, wag mo kong iwan. Tumawag kayo ng ambulansya. Nick, please. Gumising ka. Mahal na mahal kita, Nick, at matagal na kitang napatawad. Ginawa ko lang naman yun para mapatunayan kung gaanon mo ko kamahal. Kung handa ka rin gawin ang lahat para sa akin. Pero mahina ka. Sumuko ka na agad. Napakadaya mo. Please wag mo kong iwan. Mas lalong naiyak si Mook nang makitang walang kumikilos para tumawag ng ambulansya o maghanda man lang ng sasakyan para dalhin si Nick sa ospital. Kaya sinubukan niyang tumayo para buhatin si Nick sa likod niya at para maisakay ito sa kotse niya pero nagulat siya nang siya ang umangat sa Ang akala niya ay wala ng buhay na si Nick, nakatayo na ngayon at pangko-pangko siya sa bisig nito. Agkalito ang agad na bumaha sa utak ni Mook. Niloloko na naman ba siya nito? May princess, wala nang bawian ha. Sabi mo na patawad mo na ako at mahal na mahal mo pa. Natatawa ang mga kakuntsaba ni Nick nang pumasok ang mga ito sa loob. Kaya nainis si Mook at pinagsasampal ang mukha ni Nicolo hanggang sa may baba siya nito. Hayop ka talaga, Niclo. Ang sama-sama na ugali mo. Napakamanloloko mo. Tutuluyan talaga kita. Aray-aray, wala na akong maisip na ibang paraan eh. Sorry na aking prinsesa. Sabi mo pinatawad mo na ako, ibig sabihin pwede na nating ituloy ang... Pilyo ang ngiti ni Nick nang umuso ito na tila gusto siyang halikan. Pero sa inis niya, nilapirot niya ang nguso ni Nick kaya lalo itong nagreklamo sa sakit. Aray, sorry na nga i. Can I kiss you now, may princess? Kinabig niya si Nick para yakapin. Papayag ako. Sa isang kondisyon. Magsisimula tayo na maayos ngayon at wala na magtatago ng problema. Magkasama nating haharapin ang lahat. Okay. Promise aking prinsesa. Huwag kang mangako. Gawin mo. Opo. Hindi na hinintay ni Nick ang pagpayag ni Mook. Hinalikan na niya ang kanyang prinsesa sa labi saka ito muling binuhat. Agkalipas ng isang buwang preparasyon, idinaos ang kanilang intimate wedding sa mansyon ng mga pasakorn. It was a dream come true. Totoo ngang ang pag-ibig ay isang desisyon. At tulad ni Mook na kahit ilang beses mga saktan, pinili pa rin ang magmahal dahil alam niyang ang makasama si Nick sa habang buhay ay hindi niya pagsisisihan kailanman. Salamat sa pakikinig sa unang tampok na istorya ng Dream Luck Stories. Please like, share, leave a comment and subscribe. Hanggang sa susunod na istorya. Maraming salamat.